Welcome back to my channel, Tatuloko TV. Ako nga pala si Chris Gomez ng Tatuloko Shop and Supply. So, yon, pamilyar ba kayo sa wireless tattoo pen na yung tatak niya ay DQ part? So, yun ang i-unboxing natin for today, no? Kung goods ba yung tattoo pen na yon o hindi. Although mura lang yung tattoo pen na yun, no? Sobrang mura at ano na siya, naka digital na yung ano niya, yung power supply niya, no? Hindi nga lang siya yung ordinary na tattoo wireless pen na natatanggal yung baterya, no? So yon, yan ang ating i-unboxing for today, no? So eto na. So yon, ito na pala yung wireless, no, na tattoo pen, no, ng DQ part. So yan, makikita natin na may kulay siya, no? May kulay siya na violet, red, green, black at yellow, no? Sabi nila gold daw yun, no? Pero ito na yung i-unboxing natin for today, no? At ito nga pala ay made in China, no? So dito makikita natin sa likod yung ano nga, no, kung ano pang bansa yung nasusupply nila. Ayan. So yun, i-unboxing natin to for today para malaman natin kung goods ba to, no? Kahit ano lang, hindi siya, medyo cheap talaga yung price na ito, no? So yun, marami nagtatanong sa atin kung okay ba tong tattoo pen na to, no? Tattoo wireless pen. So yun guys, i-unboxing na natin. So ito pala guys yung DQ na wireless tattoo pen, no? So unboxing na natin. Ayan. So ang unang bumungad sa atin ay yung pang safety na ano niya, na para hindi siya mabuntog-untog. Tapos manual, user's manual, paano gamitin yung machine. Yan. Tapos yung wireless na tattoo pen ng DQ, no? Tabi muna natin. At ito lang ang laman niya. USB Type-C para pang charge dun sa battery niya pag nalobat. So yun, open na natin. Yan. Ito makikita natin dito yung pen type, no? So tingnan natin kung natatanggal yung battery niya. Yan yung battery niya. Ito yung pen type mismo. So ang pinaka lang nito adjustan yung para lang sa pen, ay sa cartridge lang, no? Yun lang yung na-adjust. Kung gusto mong mahaba art cartridge o mixe. Bukod dyan, wala na, hindi na natatanggal yung battery niya. Nakapix na siya. So yun, nakapix na siya guys. Tapos to, open. Yan, adjustan lang niya, plus at minus, no? Yan. Tapos ito yung button para umaandar siya. Yan. So yun, nakakarinig tayo ng langit-ngit, no? Try natin ulit. Yan. So yun pala guys, patayin mo natin. Yan. Ayan, may langit-ngit siya, naririnig nyo. Pero meron dito nakasulat na M2 na kung siguro pwede tayo magpalit ng palo ng ano, no, ng karayom. Baka pwede itong pang pointillism or pang ano, no. O yan, pwede siyang papalitan. Mas malakas siya ngayon. So yun, papalitan siya ng mood niya, no, mood. Yan. Mode, yan pala, mode. Pipindutin na ng 2 beses yung power niya. Yan, magpapalit na siya ng mode. Mapapansin nyo. Yan, mabagal, mahina. Yan yung mode, napapalitan siya ng mode. So yun, dito pala yung charging pin niya pag nalobat, no. Yan na yung itsura niya guys. So bali ano na siya, universal sakit na siya. Pwede na siya sa bilog tsaka sa ibang cartridge, no. Wala na kayong problemahin dyan. So yan yung pen type na DQ part.
So, yon guys, no, makikita nyo na may ano siya, no, may mode siya sa gitna. Ayan, mode, ayan. Yan, nagbabago yan pagka pinindot natin yung power button natin ng 2 beses. 1, 2. Basta mabilis lang, nagpapalit siya ng mode. Ayan. M1 hanggang M3. Yung M1 niya medyo pang tattoo talaga siya, no. Adjust natin yan, may plus at saka minus side. No, yung M1 nito may mode siya na malakas yung palo niya, no. Tapos yung M2 niya, yung parang yung palo niya slight lang, pero yung M3 niya pang pointillism, no. So maganda din naman tong machine na to sa mga kung nagsisimula ka pa lang. Maganda tong machine na to kasi maganda tong machine na to dahil hindi siya ganun kabigat sa bulsa. Makakapagtato ka kung baguhan ka lang na nagtatato o balak mo palang magtato. Inaano ko na okay itong makina na to, no. Pang starting mo lang, okay lang. Pero to, wag yun ang pihitin tong taas kasi talagang wala siyang gatla dito na para mapalitan tong battery, no. In case na malobat, talagang i-charge nyo siya talaga, no. I-charge nyo siya na talagang buong machine. Kasi yung battery niya, makikita naman natin, nakapix na siya dun sa mismong pinaka-rotor niya, no, sa mismong wheel niya. Nakapix na dun, no, dun siya nakakabit. Yan. Payo lang talaga dito pag naririnig nyo, diba? Pag binuksan, parang lumalangit-ngit. Maririnig nyo naman. Sabi yun, ayan. Nadidinig nyo yung langit-ngit niya. Although ano pala niya, 0.6 volt. So yun. Dun sa mga nagtatanong kung baguhan ka pa lang na magtatato, all goods to. Hindi masakit sa bulsa, matatry mo na makapag pen type kaysa dun sa ginagamit na coil machine ng sinauna pa, no. Pero kung mas prepare nyo mas lower cost ng machine, pwede naman yung nakikita nyo sa apps, no, shopping apps na yung mga coil machine na tagpo 450, 500, all goods na rin yun. Kung talagang low cost lang talaga. Pero to, kung bibili, kung afford nyo naman na nasa 1 to 1.5 pababa yung pera nyo, pambiling makina, tapos baguhan lang kayo, gusto nyo i-try o gusto nyo na ng handy talaga na wala na kayong maraming wear na ikakabit, wala na kayong wear na hahatakin o ano, tapos clumsy ka pa siyempre baguhan ka, clumsy ka, medyo hindi makakalimutan mo may wear yung hawak mo, di mag pen type na lang kayo, no, wireless sa 2 pen, mag wireless sa 2 pen na kayo, no, wireless, no. So yun nga, naka universal na siya, no, universal na butas na siya, no, para sa kahit anong cartridge to kasya, no. Yan. Tapos ito yung adjustan niya. Siguro kapag kinabitan nyo to ng cartridge, malaki lang yung skipping niya, no, yung gap niya dito sa gitna, no, kasi talagang ito lang yung adjustan niya, eh. Unlike dun sa mga pen type na siguro maglalaro na ng 1,000, no, yung mga 2,000 pataas, yun, 3 klase kasi yun. May adjustan dito ng palo ng machine, hindi nyo na i-adjust gano'n tong harapan, no, tong baba. Tsaka nabubunot yung baterya nun, para kung in case na 2 baterya nyo, pwede nyo isalpak, no. Unlike dito, fix na siya talaga. Yan. Sa mga mga nag-iisip dyan na hindi to all goods naman to, talagang pang beginners lang talaga to. Tsaka isa pa yung ipinapayo ko sa lahat, once na bumili kayo ng pen type, kahit sabi niyo pang may quality yan o mamahalin, iiwasan nyo talaga siyang mabagsak. Totally talaga yung bagsak talagang iniiwasan, no. Kasi talagang pwedeng mag-disalign yung rotor sa loob, or masira yung loob niya, yung pinakahinang, gano'n, matanggal yung hinang.
mag-disalign yung mga pindutan. Lalo na dito sa medyo taga-mumurahin lang, no. DQ part na wireless tattoo pen, talagang hindi mo to pwedeng ibagsak kasi talagang ano lang siya. Hindi ko alam kung fiberglass to, ano. Hindi siya ganun katibay na plastic talaga. May possible na makrack. Hindi yung katulad ng ibang yung fiberglass talaga na pag bumagsak, hindi iniinda nung plastic yung ano. Ito, talagang iingatan niya lang talaga ninyo to. No, so kung bibili kayo ng ganito, much better na maingat kayo sa gamit, hindi pwedeng maipit o mabagsak. Kasi once na mangyari yun, baka mag-crack. No? Pag nag-crack, mahirap na siguro itong ayusin. So, yon sa mga nagbabalak bumili ng wireless tattoo pen, mura, pinapayo kong ito talaga, no? Okay itong machine na to. So, sa next review natin, titingnan natin, no, pagka ginamit ko tong wireless tattoo pen na to, no, pag nagtattoo na tayo, doon natin makikita kung all goods din talaga yung palo niya. Yung palo, yung stability ng battery, no, yung stability ng makina, at saka yung ng battery niya, no, lifespan ng battery niya kung gaano katagal. Kasi kapag binuksan natin to, ang guhit lang sa battery niya is 4% lang. Hindi katulad ng mga tagda 2,000 pataas, 14K na 14, 15, 16K na wireless tattoo pen na talagang isang battery lang last for whole day, aabot pa kinabukasan, no? So ito, syempre dahil siguro mura, hindi natin alam kung basta titingnan natin kung ilang oras i-charge, no? Pero kadalasan kasi pag sa ganitong pen type, ang oras kasi nito 1.5 hours pag charge, no? Tapos ang working battery lifespan niya is 10 to 12 hours. Depende siguro sa design na ginagawa mo, no? Pero to, yun yung mga siguro yung mga lifespan ng battery na yung sabi natin yung panggamit lang na yung iba kasi na 2,000 pataas, ang charging time niya is 2 to 3 hours. Tapos ang life niya bago siya malobat, nasa 10 hours, no? So ito, hindi natin alam kung ilang hours pa siya tatagal, no? At ilang oras pa yung charging niya. So yan, masusubukan natin pag nagtattoo na tayo. Kasi ipo-full charge natin to, tapos titingnan natin kung ilang oras siya tatagal, no? Yun. Pero okay naman, accurate naman yung plus and minus button niya, no, para sa pagdagdag ng bolt. No, yun. So yun, titingnan natin sa susunod na video. So yun muna ngayon. DQ part na wireless tattoo pen. Siguro yan, budget kayo ng mga 1.5 at pababa. Yan. Pero dito sa shop, mabibili nyo lang to ng 1.2. Okay? Kasama na yung battery niya. Yun, yung pinakita ko kaninang set ng ng yung itong box niya, no. 1.2 lang to dito sa shop. No, yun. So, yun, ang available color lang natin is violet. May paparating pa tayo na ibang kulay. Kaya yun. So, ngayon, siguro pag bilhin nyo dito ng 1.2, may libre ng isang box na cartridge na 20 pieces na assorted yun. So yun, sa ngayon, ito na muna yung ating review for the day. So kita-kits tayo sa susunod na linggo. At yun, bye bye.